Kapag sinaktan ka ng isang tao, syempre tatatak na yan sa puso't isip mo. Parang peklat na sumasalot sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Merong ilang mga bagay na magagawa mo para maghilom ng madali ang sugat sa puso mo. Ngunit may pananakit rin naman na mahirap makalimutan. Yun bang mahihirapan kang magpatawad dahil sa sobra ng ginagawa ng taong yon? Malamang gusto mong mag-move on sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Kaya ang masasabi ko sa'yo, ang pagpapatawad ay maaaring maging isang mabuting paraan upang magsimulang maghilom ang lahat ng sakit. Narito ang 6 na paraan para patawarin ang mga taong nananakit sa'yo para makamove on ka na. Number 1. Isipin mo na may benepisyo ang pagpapatawad. Kapag nagpatawad ka, isipin mo kung ano ang benepisyong makukuha mo dito. Medyo selfish pakinggan, di ba? Pero totoo na ikaw ang makakabenepisyo kung magpatawad ka na. Yes, sometimes the best way to do something difficult is to remember that it benefits you. Wala namang mali kung gagamitin natin yan bilang motivating factor natin. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang na magpatawad. Narito ang ilang makabuluhang epekto o benepisyo ng pagpapatawad na dapat mong tandaan. Unang benepisyo ng pagpapatawad, nakakatulong ito sa pagpapagaling ng iyong puso. Alam naman natin na ang sama ng loob ay isang malakas at mapanganib na damdamin. At ito ay may kakayahang ganap na ihinto ang iyong positibong pamumuhay at pigilan kang makahanap ng kapayapaan at pigilan ka itong makaabante. Ang iyong emosyonal na mga sugat ay hinding-hindi maghihilom hanggat hawak mo ang sakit. At kung minsan ang mga sugat na yan ay maaaring ma-infected ng galit na kinimkim mo at tumatagos pa ito sa iba pang bahagi ng iyong buhay. Mawawala ang kaligayahan mo kung hindi mo pa nirelease ang negatibong emosyon na yan. Pangalawang benepisyo ng pagpapatawad, nakakabuti sa iyong kalusugan. Ang mga pag-aaral ay matagal nang nagpahiwatig ng mga positibong ugnayan sa pagitan ng kalusugan at pagpapatawad. Ito ay dahil kapag nagpatawad ka, nakakapag-alis ito ng stress. At ano ang maaasahan natin? Magbibigay ito ng maraming benepisyo sa ating pisikal na kagalingan. Kabilang dito ang pagbaba ng presyon ng dugo. Mag-i-improve din ang ating immunity at mas madali nating ma-manage ang sakit. Sa kabilang banda, kapag kinimkim mo lang ang sama ng iyong loob at ang galit mo na yan, maaaring humantong yan sa mga issue sa puso. Puso ang unang titirahin ito at magkaka-anxiety ka rin at bababa ang pagtingin mo ng halaga sa iyong sarili. Pangatlong benepisyo ng pagpapatawad, mapapabuti nito ang iyong relasyon. Kapag kasi may sama ka ng loob sa isang tao, madadamay lahat ng tao. Kasi sa tingin mo, ay pareho lang lahat na sasaktan ka. Mababago ang pagtingin mo sa mundo. Pero yung iniisip mo ay hindi totoo. Ang negatibong emosyon mo sa isang taong nananakit sa'yo ay maaaring gumapang sa mga relasyon na ibinabahagi mo sa lahat. Madadamay na kasi lahat. Huwag mong lahatin. Okay? Kung sinaktan ka ng isa, yang isang yan ang may kasalanan sa'yo. Hindi kasama ang ibang tao. Ang pagiging mahabagin sa iyong sarili at mahabagin sa taong nanakit sa'yo ay makakapagpabago ng iyong pananaw para sa positibo at masayang relasyon sa ibang tao. Pang-apat na benepisyo ng pagpapatawad, nagiging positibo ang takbo ng iyong buhay. Ang pagpapatawad kasi ay isang positibong aksyon, kaya positibo rin ang epekto nito. Maaaring pigilan ka ng sama ng loob na makipagkasundo sa taong nagkasala sa'yo. Hindi ko naman sinabi na kailangang face-to-face na kayong magkabati. Alam ko kahit nagpapatawad ka na, ay hindi mo na maibabalik ang dati. May nasira na kasi. Pero okay lang naman kung ganun. Ang importante ay kung ano ang laman ng puso mo. Mas masarap mamuhay kung magaan lang ang nasa loob natin. Beginning with forgiveness is a fantastic way to go about it, as it gives you and the other party the chance to learn, grow, and recover. Number 2, pag-isipang mabuti ang iyong pananaw sa pagpapatawad. Bakit ko sinabi na pag-isipan mong mabuti ang iyong pananaw sa pagpapatawad? Kasi may ibang tao na nagsasabi na kapag nagpatawad ka, ay parang talo ka. Kasi parang nag-give in ka na sa katarantaduhang ginawa ng tao sa'yo. Hindi ganon yon. Hindi ganon ang pagpapatawad. Ngayon pa lang, baguhin mo na ang pananaw mo. Mas talo ka kung bitbit mo ang negatibong emosyon. Ikaw ang unang maapektuhan kung kinimkim mo lang yan. Kung nagpapatawad ka, hindi ibig sabihin na kinukonsinti mo ang tao o binaliwala mo ang kanyang katoksikan. O alam kong napaka-komplikadong subject ang pagpapatawad. Pero hindi ito nangangahulugang talo ka. Hindi ito nangangahulugang kinukonsinti mo ang isang tao na ikaw ang masama
Binaliwala mo na lang ang lahat. Bahala ng aksyon ng tao. Hinayaan mo lang na tapakan ka. Hindi yan ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Forgiveness is about finding the courage and strength to use your energy for something more productive and allowing this act of toxicity to remain in the past as you move forward. Halimbawa, ang pagpapatawad ay maaaring nagdesisyon ka na sumaya kaysa sa mabuhay na puno ng galit o sama ng loob. Hindi ka na magpapahawak sa negatibong emosyon. Gusto mo nang maging malaya sa negatibong sitwasyon. Napagtando mo na ang sarap kapag magaan ang pakiramdam. Pinili mo na ang mag-move on kaysa sa maghiganti. Yan ang pagpapatawad. Yan ang positibong epekto. Sa tingin mo ba'y talo ka sa kalagayan na yan? Panalo ka. When you realize that forgiveness is more about your personal healing than someone else's, it's easier to understand that it's good for you. Number 3, take responsibility. Hindi ibig sabihin na sarili mo na lang ang sisisihin mo sa mga nangyari. Ibig sabihin na alalahanin mo na ang iyong kasalukuyang mga aksyon at ang mga aksyon na gagawin mo pa ay nakasalalay sa'yo. Kung matagal kang nagtitimpe ng sama ng loob, maaaring mahirap na bitawan. Ngunit maaaring masira ang iyong positibong pag-iisip kung ang coping mechanism mo ay patuloy mong sinisisi ang ibang tao. Hindi yan makakatulong sa buhay mo. Lalong mahihirapan kang bumitaw kung sisi ng sisi ka lang. So start taking some responsibility for your life so you can begin to forgive. Narito ang ilang paraan para gawin ito. Unang gawin mo, unawain mo ang iyong emosyon at hayaan mo na kung sino ang may gawa nito. Unawain mo ng mabuti ang iyong damdamin. Ang labis na pag-focus sa paninisi ay makakasira ng iyong pag-uugali. Nangyari na ang lahat. Kahit sinisisi mo ang isang tao, kahit patayin mo pa ang taong yon, hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Mas lalong lumala ang sitwasyon kung gagawin mo yan. That's a big no. Hindi ka dapat maghiganti. So shift your mental concentration and energy to your feelings alone. Let yourself feel your emotions. Kahit masakit, damhin mo lang hanggang sa masanay ka at unti-unti itong mawawala. Trust me, I've been there. Pagkatapos, pag-isipan mo kung bakit nangyari ang mga emosyong yon. At sabihin mo sa iyong sarili na okay lang na maramdaman ang mga damdaming yon at hindi mali ang magkaroon ng ganitong emosyon. Tanungin mo ang iyong sarili kung paano mo masusulong ang mga emosyong ito at kung paano mo pagginhawahin ang mga ito ng positibo. Pagkatapos, ay magpatuloy ka sa iyong paglalakbay gamit ang mga aral na nakukuha mo. Pangalawang gawin mo, huwag mo masyadong pagpukusan ang negatibong pangyayari. There's more to life. Alam kong mahirap magpakapositibo kung ginagago ka ng isang tao. Alam kong nararamdaman mo. Pero hindi kita hayaang lalamunin na lang sa kadilimang yan. Napakaraming tarantadong tao sa buong mundo. At kung may gumawa ng isang bagay na nakakasakit sa'yo, hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi ikaw ang may kulang. May mga tao talagang walang pakialam sa emosyon ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi sila karapat-dapat sa'yo. Please believe me, it likely had almost nothing to do with you. You were the unfortunate victim of the explosion of that person's issues. And nothing they said about you or implied about you reflected on you. Yun ang projection nila. At hindi mo kailangan mag-focus sa negatibo nilang kinikilos. Pangatlong gawin mo, tanggapin mo ang ganitong sitwasyon. Lahat tayo ay nasasaktan. Bakit? Kasi tao tayo. May emosyon tayo. Hayop nga ay nasasaktan, di ba? May taong mananakit sa atin. Minsan tayo rin ang makakasakit sa iba. Imposible namang wala ka pang nasaktan, di ba? Ang ibig kong sabihin ay tanggapin natin na namumuhay tayo sa mundong nababalot ng kasamaan. Pero wag kang mag-focus sa kasamaan. Reflect on how to improve in this area of your life. Pero hindi dapat umabot sa punto na magagalit ka sa sarili mo. Okay? It means looking at a situation rationally. Number 4, baguhin mo ang iyong pag-iisip. Alam kong nasaktan ka sa sitwasyon, pero may mga bagay pa na pwede mong ikasaya. Open yourself up and allow love to flow there. Don't close your heart. Lawakan mo ang iyong pag-unawa para mas maintindihan mo kung bakit nangyari ito sa'yo. May pahiwatig ba? May kahulugan ba? Tanungin mo yung sarili ng ilang mga katanungan upang makapagsimula ka. At pagkatapos, kapag nasagot mo na ang alinman sa mga katanungan ito, sundan mo ang mga landas ng pag-iisip mo. Ito yung mga tanong na itanong mo sa sarili mo. Number 1, paano makikita ng isang tao ang sitwasyon ko? Number 2, ngayon ko lang ba ito naramdaman? Number 3, nakakasakit na ba ako sa iba tulad ng sakit na nararamdaman ko? Number 4,
Ano kaya ang naiisip ng taong yon? Bakit niya ako sinaktan? Number 5, wala ba siyang awa sa akin? Number 6, may personal issue ba siya? Kaya nagagawa niya sa akin to? Number 7, ano kaya magagawa ko sa sitwasyon ko ngayon? Number 8, ito na ba makakapagpamature sa akin? Number 9, tama ba na kinkimin ko na lang ang galit ko? Number 10, may matutunan ba ako sa sitwasyon ko? The more na mag-isip ka sa mga katanungang ito, mas madali mong maunawaan ang lahat at mas madali mong mahanap ang sarili mo. At syempre, unti-unti mong mabubuo ang iyong sarili. Number 5, hindi ka biktima. Ibig kong sabihin, huwag mong isipin na kawawang-kawawa ka, na para bang biniktima ka talaga. Nakakapanghina yun ng loob. Oo, nabiktima ka, pero hindi sa paraang iniisip mo. Huwag kang magdahilan na hindi ka makakapag-move on kasi sobrang nadurog ka sa ginawa ng isang tao sa'yo. Prangkahan nga kita, kahit gaano ka kawasak, kadurog, kabaliw ngayon, magbabago yung emosyon na yan. Hindi ka pinanganak para maging biktima. Pinanganak ka para maging masaya at paglingkuran ng Diyos. Oo, napunta ka sa maling tao, pero hindi ibig sabihin na kapalaran mo yon. Nagkataon lang na naloko ka, na nagtiwala ka ng sobra. Mahirap mag-move on kung negatibo ang iniisip mo sa sitwasyon na yan. Believe me when I tell you that you are a changed person. At some point, you need to learn who you are and take responsibility for moving your own life forward. Hahayaan mo ba talaga na pipigilan ka ng taong nanakit sa'yo? Panahon na upang lumikha ng produktibong bagay. Hindi ito panahon ng pagluluksa. Tapos ka nang umiyak, hunasan mo ng mga luha mo at lumaban ka ulit. Number 6, mag-isip ka ng positibo. Positive thinking is sometimes the best way to tide you over when you're struggling in life. When you learn to see the world with a positive lens, you naturally find that forgiveness comes more easily. Narito ang ilang mga paraan upang maging positibo sa iyong buhay. Una, gawin mo ang bagay na gusto mo. Ngayong nasaktan ka, hanapin mo ulit ang mga bagay na nakakapagpagaan ng loob mo. Yung mga goal mo na naudlot, ito ang tamang oras para ipagpatuloy mo. Hindi pa huli ang lahat para sumaya ka ulit. Pangalawa, mag-focus ka sa mga mabubuting bagay. Kung may masamang nangyari sa buhay mo, may mabuti rin. Learning to focus on the good things can dramatically change how you view the world. Ang ganitong uri ng positibong pag-iisip ay maaaring makapagpaunawa sa'yo na ang sama ng loob ay may negatibong epekto sa iyong buhay. Pangatlo, patawarin mo ang iyong sarili. Patawarin mo ang ibang tao. Patawarin mo rin ang iyong sarili. Oras na para itapon ang bigat sa kalooban mo. Basura na yan. Kailangan mo na yang itapon. Baliktarin mo man ang mundo. Mahalagang patawarin mo ang iyong sarili. Learning to begin forgiveness with you means you know to give forgiveness to other people. Bago ko tapusin ang video ito, gusto ko lang malaman o maintindihan mo ng mabuti na ang pagpapatawad ay personal na proseso yan. Ibig kong sabihin, bawat isa ay depende kung kailan siya makakapagpatawad ng buo o makakapag-move on sa sakit. Kaya wag mong madaliin ang lahat. Dumaan ka sa tamang proseso. You don't owe any individual your forgiveness, but you owe it to yourself. Hindi mo rin kailangan pagsabihin sa taong nananakit sa'yo na pinatawad mo na siya. Mararamdaman mo naman yun kung napatawad mo ng isang tao. Ngunit kailangan mong sabihin sa iyong sarili na nakamove on ka na at pinakawalan mo na ang sama ng loob na pumipigil sa'yo. Yan ay higit pa sa sapat.